Pagkat kayong lahat ay naging masunurin, dadalhan ko kayo ng mansanas at ubas. May candy at tsokolate, peras, kastanyas at marami. Sa araw ng Pasko, wag kang malulumbay, ipagdiwang ang araw habang nabubuhay. Sa Pasko darating, Santa Claus ay atuloy. Pagkat kayong lahat ay mahal sa akin. Pagkat kayong lahat ay mahal sa akin. Sa Pasko darating, Santa Claus ay atuloy. Pagkat kayong lahat ay mahal sa akin. Pagkat kayong lahat ay mahal sa akin. Isang magandang araw po. Tayo po tayo at ating dasalin ng orasyon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Nagbalita ang anghel ng Panginoon kay Santa Maria, at siya'y naglihilalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo.
Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao at nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santa Ina ng Diyos, nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan nawa ang aming kaluluwa ng iyong mahal na grasya, at iyayamang dahilan sa pagbabalita ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo. Pakundangan sa pagpapakasakit at pagkamatay sa krus, ay papakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na mag-uli sa kaluwalhatian sa langit. Alang-alang kay Jesucristong Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Maghanda, darating ang Panginoon. Ituwid natin ang ating buhay. Kaligtasan, dulot sa sanlibutan, ang Diyos, salitang naging tao. Salubungin ng buong pagmamahal, Panginoong may likha sa ating buhay, sa ating puso tanggaping manunubos ang Diyos, salitang naging tao. Buksan ang pintuan, magbigay galang sa Panginoon. Ating hari, tanggapin sa ating puso. Maghanda, darating ang Panginoon. Ituwid natin ang ating buhay. Kaligtasan, dulot sa sanlibutan, ang Diyos, salitang naging tao. Salubungin ng buong pagmamahal, Panginoong may likha sa ating buhay, sa ating puso tanggaping manunubos ang Diyos, salitang naging tao. Inang sakdal linis kami ay hihingi sa Diyos Ama namin, awang minimithi. Ave, Ave, Ave
ang tinubo ay ipinagdarasal at kapayapaan nitong sanlibutan. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, marinig natin sa mabuting balita ang awit ng mahal na Birheng Maria, o mas kilala sa tawag nating Magnificat. Ito'y isang awit ng papuri na patungkol sa kagandahang loob ng Diyos. Kasama ng buong sanlibutan, ang bayang Israel at ang personal na pasasalamat ni Maria sa awiting ito. Isa sa katuparan ng Diyos ang kaniyang pangakong pagliligtas sa lahat ng mananampalataya. At ito'y magsisimula sa mundo sa pamamagitan ng kanyang abang lingkod na si Maria. Itataas ng Panginoon ang mga aba at ang mga palaloy kanyang ibababa. Upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ibinagmumuni ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo tangking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, buntong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama.
ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong sa pagdating ng iyong anak ay matubos ang sangkatauhang nakita mong sa kamatayan nasadlak. Ipagkaloob mong ang mga nagdiriwang sa kanyang pagkakatawang tao nang may kapakumbabaan at katapatan ay maging dapat na makasalo sa manunubos namin na ito na siya'y namabagitan. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Nung mga araw na iyon, nang maawat na si Samuel, dinala siya ng kanyang ina sa templo sa Silo. Nagdala pa siya ng isang torong 3 taon, 36 na litrong harina, at isang pitsel na alak. Nang maihandog na ang baka, tinala nila kay Eli ang bata. Sinabi ni Ana, "Kung natatandaan ninyo, ako po yaong babaeng tumayo sa tabi ninyo noon at nanalangin sa Panginoon. Idinalangin ko sa kanya na ako'y pagkalooban ng anak at ito po ang ibinigay niya sa akin. Kaya naman po, inihahandog ko siya sa Panginoon upang maglingkod sa kanya habang buhay." Pagkatapos nito, nagpuri sila sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Diyos kong
tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Pinupuri ko kayo poon dahil sa kaloob ninyo sa akin. Pinagtatawanan ko ngayon ang aking mga kaaway sapagkat iniligtas ninyo ako sa kadustaan. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Nagapin ninyo ang mga may makapangyarihan at pinalalakas ninyo ang mahihina. Kaya ang dating mayayaman ay nagpapaupa para mabuhay. Masagana ngayon ang dating maralita, ang dating baog, nagsilang ng mga anak, at ang maraming supling ay sa lungkot nasadlak. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Kayo poon ay may kapangyarihang magbigay o bumawi ng buhay. Maaari ninyo kaming patayin, maaari ring buhayin. Maaari ninyo kaming payamanin o pahirapin. Maaari ring ibaba o itaas. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Mapadadakila ninyo kahit ang pinakaaba, mahahango sa kahirapan kahit ang pinakadukha. Maiyahanay ninyo sila sa mga maharlika, mabibigyan ng karangalan kahit na ang dustang-dusta. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Hari ng mga bansa, mga alagad iyong iadya. Manulubos patawarin mo kaming nagkasala sa'yo. Magdiwang na Emmanuel ay darating, o Israel. Alleluia, alleluia,
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ipinahayag ni Maria ang awit na ito. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas. Sapagkat nilingap niya ang kaniyang abang alipin at mula ngayon, ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng saling lahi dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan. Banal ang kaniyang pangalan. Kinahahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salit-saling lahi. Ipinakita niya ang lakas ng kaniyang mga bisig. Pinangalat niya ang mga palalo ang isipan. Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Binusog niya ng mga mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kaniyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang, kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman. Nanatili si Maria kina Elizabeth ng may 3 buwan at saka umuwi. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Alleluia, 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 Ang Pasko po ay pagdiriwang ng buhay. Inaabangan natin ang bagong buhay na darating at natutuwa tayo pagdating ng bagong baby, ang Diyos na sumasa atin ang Emmanuel. Kaya ito po'y pagdiriwang ng buhay. Sa ating unang pagbasa ngayon, narinig natin ang kwento ni Anna. Si Anna po ay isang babaeng hindi nagkakaanak at mabigat ang loob niya dahil sa kinukutya na siya ng iba na hindi siya nakabibigay ng buhay. Kaya minsan, sila'y pumunta sa templo sa Siloe at doon nagdasal. At inilabas ni Anna ang bigat ng kanyang loob, napapaiyak siya. Nilapitan siya ng pari doon, si Eli. Akala ng pari siya'y lasing. At sabi sa kanya, "Ginang, bawal dito yung mga lasing.
At sabi niya, hindi po ako nakainom. Inilalabas ko lang ang aking kabigatan ng loob dahil sa kanyang problema na hindi siya magkaanak. Sinabi ni Eli, ipagdarasal kita. Pagkaraan ng ilang taon, nagkaanak nga si Anna. At nung ang bata ay mga 5 o 6 na taong gulang na, bumalik si Anna sa Siloe, dala-dala ang bata. At lumapit kay Eli, sabi niya, naalaala mo pa ba yung panahon na ako'y umiyak dito sa templo na humihingi ng anak? Nandito na ngayon, binigyan ako ng Diyos ng bata, ng anak. At ayon sa aking pangako, iaalay ko siya sa Diyos. Kaya iiwan ko sa iyo ang batang ito, palakihin mo sa templo, nakatalagaan na sa Diyos ang kanyang buhay. At ang batang pong yon ay si Samuel, na isang naging dakilang propeta, na siya ang gumawa ng mga hari ng Israel. Siya po ang nag-anoint kay Saul. Siya ang nag-anoint kay David upang maging hari ng Israel. Tuwang-tuwa po si Anna nung iniwan niya si Samuel sa dambana ng Diyos. At siya'y umawit, isang awit ng pagpuri sa Diyos. Yan po yung ating salmong tugunan. Itong awit po ni Anna ay magkaugnay sa awit ni Mama Mary na narinig po natin dito sa ating ebanghelyo. Isang awit ng papuri. Itong dalawang babae na pinagkalooban ng anak ay nagpuri sa Diyos dahil sa buhay na ipinagkaloob sa kanila. At sila'y natuwa sa buhay at nakita nilang dalawa na ganito po kumilos ang Diyos, na ang Diyos ay kumikilos sa pamamagitan ng mga maliliit na tao, sa pamamagitan ng mga dukha, sa pamamagitan ng mga inaapi. Itong mga taong mababa ay kanyang itinataas. Yung mga walang anak ay binibigyan niya ng anak. At yung mga gutom ay binubusog niya. Ngunit ang mga mayayaman ay kanyang binabagsak. Ang mga busog ay pinaaalis ng walang laman ng tiyan. Ganun po kumilos ang Diyos na naranasan nila. Si Anna ay inaapi dahil sa hindi siya magkaroon ng anak, binigyan siya ng anak. At hindi lang si Samuel. Pagkatapos si Samuel, may iba pang mga anak na dumating. Si Maria, na isang probinsyana sa isang liblib na lugar. Ano bang kabutihan ang mangyayari sa Nazaret? Walang kabutihan na nanggagaling sa Nazaret. Napakaliit na lugar. Ngunit siya yung pinili ng Diyos. Siya yung tinukoy ng Diyos na magiging ina ng kanyang anak. Anak ng Diyos na kataas-taasan. Talagang tinataas ng Diyos ang mga mahihina. At iyan yung Pasko na ating ipinagdiriwang ngayon. Pagdiriwang ng buhay. Nakakalungkot po sa ating panahon ngayon, may mga babae, may mga pamilya na kapag nalaman na sila ay buntis, sila ay nagagalit, sila ay natatakot, sila ay nahihiya. Hindi na paibigyan ng halaga ang kanilang pagdadalang tao. At bakit? Sapagkat sa atin ngayon, may mga taong
natatakot sa buhay, nagagalit sa buhay, inaayawan ang buhay. Paano kaya sila makapagdiwang ng Pasko kung inaayawan nila ang buhay, ipinilalaglag ang buhay? At hindi lang kung ang buhay ng isang batang walang kalaban-laban, nasa tiyan pa ng kanyang ina, ay pwede nang iwaksi. Ano kaya ang tingin nila sa buhay ng mga maliliit na tao? Minamata din nila ang mga maliliit na mga tao. Iba po ang Diyos. Tinataas ng Diyos ang mga maliliit. Diyan po siya kumikilos sa ating panahon ngayon. Kaya ang kinuha ni Jesus na mga alagad ay mga mangingisda. Ang sinasamahan ni Jesus ay ang mga itinuturing na mga makasalanan, na mga publikano, taga-kolekta ng buwis. At ganun din po sa kasaysayan ng ating simbahan. Marami tayo mga dakilang mga santo na naging santo sila sapagkat sila'y naging dukha, sapagkat sila'y naglilingkod sa mga dukha. Kaya diyan po sila naging santo. Kaya totoo po ang sinabi ni Jesus, "Blessed are you poor, because the kingdom of heaven is upon you, is with you." At yan po'y naranasan ni Mama Mary. Kaya ang awit ni Mama Mary ay ang awit ng papuri sa Diyos. Papuri sa pagkilala na siya na isang mababang lingkod ng Panginoon ay biniyayaan ng buhay. Sapagkat ang nangyari sa kanya ay iyan yung nangyayari sa kasaysayan ng kaligtasan, na ang Diyos na binubuhat ang mga maliliit at binabagsak ang mga mayayabang, ang mga makapangyarihan. Yan po yung Pasko. Kaya nga sa Pasko, ang pinagdiriwang natin, isang batang isinilang at isinilang pa sa sabsaban. At ang kanyang unang bisita ay mga pastol, mga mahihirap na tao na kahit na gabi ay nagtatrabaho. At ang umayaw sa kanya ay ang Haring Herodes at ang mga taga-Jerusalem. At ano ang nangyari? Dakila si Jesus, ang hari ng mga Hudyo, si Herodes, ay kinukutya ngayon dahil sa kanyang ginawa. Kaya ang hamon po sa atin ngayon, na naghahanda sa Pasko, 2 araw na lang Pasko na para sa atin, ay una po na diwa ng papuri sa Diyos, ng pasasalamat sa Diyos. At ang pinasasalamat natin ay una sa lahat ang biyaya ng buhay. Oo, buhay natin, buhay ni Jesus, lahat ng buhay ay mahalaga sa Diyos. At bahagi ng ating pasasalamat sa buhay at pagpupuri sa Diyos ay ang ating pagtulong sa kapwang nangangailangan, pagbubuhat ng mga taong mababa, pagbubuhat sa mga taong maliliit. Hindi ba nagiging masaya tayo sa Pasko? Hindi dahil sa nabusog tayo, hindi dahil sa may bagong regalo tayo. Mas sumasaya tayo sa Pasko kapag tayo'y nakakabahagi sa mga maliliit, sa mga bata, sa mga mahihirap, kapag tayo nakakabigay ng aliw sa kanila, nakakatulong sa kanila, diyan po tayo sumasaya din sa Pasko. Ito po ang awit ni Maria na ating napakinggan. Ito po ang karanasan ni Ana sa ating unang pagbasa. Kaya hilingin po natin sa Panginoong Diyos ang ganitong biyaya. Ang biyaya ng tuwa. Ang biyaya ng tuwa sa buhay.
at ang biyaya ng pagtulong sa mga maliliit na mga tao. Tumayo po ang lahat para sa ating panalangin ng bayan. Minamahal kong mga kapatid, bilang pagsunod sa halimbawa ni Maria, purihin at pasalamatan natin ang Diyos Ama na dahil sa pag-uumapaw ng kabutihang loob ay ibinigay sa atin ang kanyang bugtong na anak. Sabihin po natin sa bawat dasal, ipagbunyi ka namin, Panginoon. Ipagbunyi ka nawa namin, Panginoon. Ang Santo Papa at mga obispo ng simbahan, tulad ni Maria, naway makinig ng salita ng Diyos at gawin ang lahat ng paraan upang ipalaganap ito. Manalangin tayo. Ipagbunyi ka nawa namin, Panginoon. Ang mga ina, naway makatagpo kay Maria ng tunay na kanlungan at bukal ng pag-asa sa mga sandal ng pagsubok at paghihirap. Manalangin tayo. Ipagbunyi ka nawa namin, Panginoon. Sa ating pagpaparangal kay Maria ng isang natatanging lugar sa ating mga buhay at sa ating mga tahanan, naway magpasidhi ito ng ating pagpapahalaga sa kanyang anak. Manalangin tayo. Ipagbunyi ka nawa namin, Panginoon. Ang mga dukha at api sa pamamagitan ni Maria, naway makaahon sa kanilang kalagayan. Manalangin tayo. Ipagbunyi ka nawa namin, Panginoon. Sa konting katahimikan, ipagdasal natin ang ating mga sariling kahilingan. Ama naming nasa langit, pinasasalamatan ka namin dahil sa mensahe ng kapayapaang hatid ni Maria sa aming magulong mundo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiyo po ang lahat. Alay namin sa iyong pagdating, kabutihan, pag-asa't mga pusong tapat. Samo namin ay iyong dinggin, galak at kapayapaan nawa ay kamtin. Itong alak at tinapay, mga bungang alay, halo ng pawis at biyaya ng langit. Sa ating pag-ibig sa kapwang kapatid, bubunga ng buhay na iyong bigay. Alay namin sa iyong pagdating, kabutihan, pag-asa't mga pusong tapat. Samo namin ay iyong dinggin,
galak at kapayapaan, nawa ay kamtin. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos, Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, dumudulog kaming may tiwala sa iyong tapat na paglingap. Ngayong inihahain namin ang mga alay sa iyong dambana upang sa pagdiriwang naming ito, kami ay dalisayin ng pagpapala mo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso't diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinananabikan ng mahal na Birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nanalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Osana, Osana sa kaitaasan, Osana, Osana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Osana, Osana sa kaitaasan, Osana, Osana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan,
iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay Gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkait inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapi mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco naming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng manakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa
magpaparanang sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, narito po si Jesucristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga tinatawag sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen.
Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon ko. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya kababaan ng kanyang alipin. Mapalad ang pangalan ko sa lahat ng mga bansa, sapagkat gumawa ang poon ng mga dakilang bagay. Banal sa lupa't langit ang pangalan ng Panginoon. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon ko. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas. At kinahahabagan niya ang mga sa kanya'y may takot, at sa lahat ng salinlahi ang awa niya'y walang hanggan. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang bisig, at ang mga palaloy pinangalat ng Panginoon. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon ko. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas. Ibinulid sa upuan ang mga makapangyarihan, itinampok, itinaas ang mga mabababang loob, at kanya namang binusog ang mga nagugutom. Pinaalis walang dala ang mayamang mapagmataas. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon ko. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon ko. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami iyong palakasin sa aming pakikinabang upang kami makasalo sa dumarating naming tagapagligtas na may gawang karapat-dapat para maiharap sa kapagkakamit namin ng pagiging kabilang sa mga mapalad. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat.
Kukunin ko po itong pagkakataong ito upang magpasalamat sa nagdiwang po ng ating ikapitong simbang gabi sa ating nobinaryo po. Ang ating tagapangasiwa sa Archdiocese ng Maynila, ang Apostolikong Administrador, Most Reverend Bishop Broderick Pabilio. Maraming salamat po, Bishop. Paalaala, pagkatapos po ng misa, babasbasan po ang lahat ng banal na tubig. Pinapakiusap po sa lahat na manatili lamang po sa inyong lugar. Pagkatapos ng pagbabasbas, mangyari lamang po na maupo muna ang lahat ng nasa loob ng simbahan at hintayin pong banggitin ang kulay ng inyong upuan bago po kayo lumabas ng simbahan. Nang sa gayon, maiwasan ang siksikan sa mga pinto ng simbahan. Maraming salamat po sa muling pagbisita sa dambana ng Poong Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Iyuko ang inyong mga ulo at humingi ng pagpapala sa Diyos. Pagpalain nawa kayo ng Diyos na sa pagsilang ng anak niya mula sa mahal na Birhen ay naghatid sa daigdig ng katubusang walang hanggan. Amen. Pasiglahin nawa kayo sa malasakit ng mahal na Birhen na siyang nagbigay sa inyo ng tagapaghatid ng buhay na walang hanggan. Amen. Puspusin nawa ng kagalakan ng Espiritu Santo ang mga nagdiriwang sa pagpaparangal sa mahal na Birheng Maria, upang sa ganitong diwa kayo ay sumapit sa kalangitan na siyang tahanan ng tanan magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng ating makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Kumayo tayo, taglay ang buhay at ang galak ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong hinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.